Baka niya manalo yung mga dilawan. Wala man po. Bakit? Sino man po akong mag-divide? Kung baga may division, sila yon gumagawa. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Kumusta ang pakiramdam? Yung maghapon natin, hilong-hilo na rin po ba kayo? Kung hilong-hilo na po kayo, lalo pa tayong mahihilo nito. By Monday, mga kababayan, magpa-file daw si President Digong for Vice President. Talaga. So ang ibig sabihin nito, mga kababayan, lalabanan yung tatay, yung anak. Ano sabi ko sa inyo? Pero ang tanong ko po sa inyo mga kababayan, naniniwala kayong lalabanan ni President Digong yung anak? Iyan bang yan ba talaga yung purpose nila? So anyway, sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung iba sinasabi, mali ka na Mr. Maravillas. Hindi pa po tapos. Hindi pa tapos ang boxing. Ngayon, as I was telling you, kung ano yung pattern sa Davao, kung ano yung politika nila sa Davao, yun ang ginagawa nilang politika pala. Sa buong bansa, iikot lang po sa kanila. Ay, di ba? O, tingnan ninyo. Una si Bato nag-withdraw. Then, pag-withdraw ni Bato, after na mag-file ng Certificate of Candidacy, si Ran Sararan for Vice President under Lakas CMD, ayun, si Bato nag-withdraw. Ang akala natin, mga kababayan, sa pag-withdraw ni Bato, ito'y in recognition sa sinasabing tandem, mga kababayan, ni na BBM at Sara. So, siyempre, magkaalyado na sila. Mga kababayan, hindi na bibigyan ng kalaban ng administrasyon. Ayun, sumunod si Bongo, nag-withdraw. Ang akala ko, finally, mag-withdraw si Bongo. Yan ang akala ng lahat. Because si Sara, di man pwedeng labanan ni Bongo si Sara. Nag-withdraw nga si Bongo. I was really shocked doon sa breaking news ng ABS-CBN. After na mag-withdraw, ayun, nag-file for president. And this time ito, Duterte says he will run for vice president in 2022. And on Monday, magpa-file siya ng Certificate of Candidacy, sabi niya. So ngayon, ang tanong, ibig bang sabihin nito, lalabanan ng tatay niya, yung kanyang anak for vice president? So Duterte, maglalaban for president. Naniniwala kayo noon? In Bongo will remain as the final candidate nila for president, Bongo Duterte, then BBM Duterte, Inday. Naniniwala kayong ganon? Pag ganon, mga kababayan, this is the worst form of political circus dito
ating pong bansa. I think this is the first to happen in our history na political history ng ating bansa na ang mag-ama parehas na kumakandidato seeking for the second most highest position in government, yung pagiging vice presidente. So ano yan mayroon dyan sa pagiging vice presidente? Di ba yung vice presidente, mga kababayan, spare tire siya? So, kung spare tire siya, what's the use na tatakbo? Mga kababayan, si President Digong. What could be the purpose of President Digong? Di ba seryoso yun? Na ang mismong lalabanan niya, yung kanyang anak. Di ba kinoconsider niya na tumakbo for senator na lang as posed by the party, yung PDP laban? Di ba? Doon, baka may purpose pa siya doon, mga kababayan, na masasabi natin valid. Kasi siyempre, yung balibalita, siyempre dati siyang presidente. Pag umupo siyang senador, most probably, mga kababayan, he will be elected as Senate President. So the third most highest position in government. And magiging maganda yung, di ba, yung magiging papel niya sa gobyerno kasi, siyempre, yung agenda ng presidente, may susulong doon sa Senado. O ngayon. So, medyo maganda yon kung siya tumakbong senador. Pero ngayon, sinasabi niya, babalik siya sa Monday to file for the position of Vice President. Ano yun? Lalabanan niya yun. Nauna yung mag-file yung anak niya. Ganon na ba katindi yung di ba kung mag-ama na o mag-asawa, nag-aagawan sa posisyon, anong tawag ninyo dyan? The worst form, mga kababayan, nabuang na. The worst form of political circus, mga kababayan, na nangyari dito sa ating bansa. Basahin ko sa inyo. Pero I tell you, hindi man ako naniniwala sa sa mga kwentong ito, mga kababayan nila. Duterte says he will run for Vice President in 2022. President Rodrigo Duterte on Saturday hints at a vice presidential run in next year's elections, which will pit him against his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, who earlier filed her candidacy for Vice President under Lakas CMD party via substitution. Duterte, who accompanied Senators Bongo in Bato de la Rosa to the Commission on Elections Office in Manila, confirmed this development. Both Go and de la Rosa withdrew their certificates of candidacy for Vice President and President respectively. Go filed for presidency under federalismo ng Dugong Dakilang Samahan Party. Bagong partido. Bigla na lang, pak! Ako na ang assistant niya ngayon, Duterte told reporters, pointing to Bongo, hinting of his run as Vice President. When pressed if he's going to run for Senator, Duterte said, magbabayis. Duterte, when asked if this meant that he will be competing against his daughter, responded in jest, I don't know. Nag-file ba? Yung anak ko, nag-file ba?
Monday na lang ako, Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar, who also attended the event, added that Duterte will be filing his candidacy for Vice President on Monday. Bakit sa Monday po, mga kababayan? May pasurpresa siyempre sila. So nagpupulong siguro sila ngayon kung ano yung magandang final attack. Sa Monday, babalik si Presidente dito sa COMELEC para mag-file ng kanyang candidacy for Vice President. So abangan natin ang susunod na kabanata. Andanar told reporters on Saturday. Ngayon, ano anya Mr. Marabils ang reading mo? Possibly po, mga kababayan, ito na talaga yung final position na tatakbuhan ng ating Pangulo. As I was telling you, iikot lang sa kanila. Now, what about si Sara? Si Sara po, lalabanan yung tatay niya. Ako po, ang reading ko, hindi. Run, Sara, run, rin. Run, Sara, run. Di ba sabi ko sa inyo, the possible ending nito po, na Rigodon, political circus in Rigodon, Duterte. Kaya po si Bongo, nang mag-withdraw for Vice President, nag-file for President. Nakita ninyo? Kasi possibly, may mga hinihintay na desisyon yung ating Pangulo. Or si Inday Sara, may mga hinihintay na desisyon. Ano niya, Mr. Maravillas, ang suspitsa mo? Ako, sa tingin ko po, ang desisyon na hinihintay po na possibly nakipag-broker sila, nakipag-deal, galing po kay BBM. It could be the negotiations, mga kababayan, on the possible, yung tawag dito, possible back down, mga kababayan, or yung tinitingnan nila kung kumusta yung disqualification against BBM. Di ba? Or if not, mga kababayan, yung possible deal with, sharing of, hindi yung term sharing, kundi yung power to appoint. Halimbawang umupo si Manalo, si BBM. Ano niya yung sa amin? Paano niya kami? Kaya si Bongo, pinakandidato at linabanan, lalabanan ng ama yung anak. But ultimately, mga kababayan, magiging, ito kung man lang, political analysis ko man lang po sa aking pagbabasa. Pwedeng mali ako rito, pwedeng tama. Kaya nga, sabi ko, tingnan natin by November 15, that will be on Monday, ano yung final soksok ng mga Duterte. Now, dun sa question, kasi ang dami nagre-react, bakit niya gusto mong i-divide? Baka niya manalo yung mga dilawan? Wala man po. Bakit? Sino man po akong mag-divide? Kung baga may division, sila yon gumagawa. Di ba? Wala man, di man ako. Observer man lang po ako, mga kababayan. Wala akong dinidivide. Kaya lang sinasabi ko, kung ano nakikita ko po, based sa ating mga
information na nababasa, nakikita natin as we read it sa social media, naririnig natin sa balita, sa television. Di ba? Ngayon, sabi ko sa inyo, ako hindi naniniwala na gusto ng mga Duterte si BBM. Hindi ako naniniwala doon. So I'm consistent sa aking posisyon. Now, while si BBM, inada po si Inday Sara through a resolution passed by the party, yung partido ni BBM. Ang tanong ko po sa inyo kasi, baka na-miss ko lang, may statement na po si Sara accepting yung pag-adapt. Ako, wala man po akong narinig na hindi pa nagsasalita si Sara. Tinitingnan ko ngayon eh. May acceptance na siya. May statement na siya na we thank BBM for adopting me as presidential candidate under Lakas CMD. Di ba wala? So, anong ibig sabihin, mga kababayan? Ang ibig sabihin, yung nag-extend ng kamay to adopt. Kung lang po siya. Anong tawag doon? Unilateral lang po siya. It is from the party of BBM. Si BBM lang po ang nag-adapt. Pero wala pang acceptance kay Sara. Bakit? Anong inintay ni Sara? Di ba? Ano inintay niya? Bakit hindi pa niya officially in-accept yung... nakikita po ninyong tandem-tandem. It's not official. Di ba? Lahat lang yon mga pronouncement. Most of the time by hindi man nga po yung partido. Makikita ninyo yung picture, pinagtatandinta. Mga supporters man lang po. Na BBM Sara tandem. Lahat lang naman yan. Di ba? O ngayon, may official na kasi yung political party inadapt si Sara as vice presidential candidate. The problem is, walang acceptance si Sara. So, ang ibig sabihin nun, ay nga ni Mr. Maravillas, ang reading mo, iyon ang makikita natin, mga kababayan, sa Monday. At kung hindi po ako nagkakamali, sabi ko nga, parang ang patutunguhan nito, by Monday, nag-withdraw siya. No? Sanay na sila eh. Sila naman lang ang gumagawa, no? Substitution. Another substitution, mga kababayan, will happen. And withdrawal of a certificate of candidacy. It could be go. Withdraw she go. Then Sara will replace. Talaga naman yung maglaban sa Vice President. Ano, meron? Para maging spare tire lang. Bakit ka makikipag-agawan? Maglalaban yung mag-ama sa pagiging Vice President. Ito po mga suksok ng baraha lang nila, sa totoo lang. And ang reason yan, si BBM siguro hindi nag-give in. And because of that, hindi kanya mag-give in sa demand namin, sigo, labanan kaniko.
For the meantime, yan ang barahan nila. But ultimately, pag nag-give in, mga kababayan, pwedeng baliktad. Withdraw ulit si President Digong, senador na lang, pero si Inday Sara yung president, vice president si BBM. Because the man to beat, mga kababayan, in this election, si BBM po. Si BBM po, masyadong focused. Sabi niya, hindi ako atras. So, ang ibig sabihin nun, may mga taong nagni-negotiate na umatras siya. Hindi niya ako back down. So, ang ibig sabihin nun, may mga taong nagni-negotiate, mga kababayan, na mag-vice president uli siya. Mag-vice president na lang. And Sara would run for president. Kasi yun naman talagang original design nila. Run, Sara, run. Narinig ko sa inyo. Pero pag nag-give-in, mga kababayan, si BBM na mag-slide down, lalabanan pa rin ng Duterte. Si President Digong yung kalaban. Duterte. Ay, nakikita ninyo po ang nakikita ko. Kasi po, kung talagang sabi ninyo magbarkada, friend ng mga Duterte, ang mga Marcoses. Sabi ko sa inyo, akong paniwala ko, hindi po. Pinaglalaroan lang nila. Naglalaro nga sila ngayon eh. Pinaglaro nila. Kasi sabi ko sa inyo, alangan naman, ibigay lang ang Palasyo Malacanang. Di ba? Yung Davao nga, hindi binigay sa iba. Yung Palasyo pa. Kasi po, kung totoong gusto nila mga Marcos, tumulong sa kanila yung Marcos eh. Wala nang ganito na mga political circus. Noon pa sana, in-endorse na niya si BBM for president. In Sara for vice president. Wala na sanang laro na ganito. Di ba? Until Monday, ganun pa rin yung laro. Sabi ni President Digong, sa Monday daw siya magpa-file. Bakit? Anong hinihintay niya? Ba't hindi pa niya final nagawa na mag-file ni Bongo after na mag-withdraw? File siya sa pagka-presidente. Anong rason na siya hindi makapag-file? Di ba? For vice president. So, anong hinihintay? Yun. May mga negosasyon po behind. And to my mind, that involves BBM. BBM. Huwag kang magtitiwala sa kanila. Iba yung laro nila. Iba. Ikaw din yung may sabi na ako niya, hindi ako sanay sa ganyan. Hindi, maganda. Nagagalit sa atin yung mga supporters ng mga Duterte kasi baka niya yung mga manalo dyan, mga dilawan. Dilawan man naman po talaga sila. Yung ngayon, dilawan, mutation lang po. Kahit yung Lakas CMD, dilawan baga po ang Lakas CMD? Kay Ramos. Di ba? Only that ngayon, ang president, mga kababayan ng Lakas CMD, kasi ni Bongbong Marcos, si Martin Romualdez. Pero Martin Romualdez is not
the whole party. He's just the president. Pero most members of the Lakas Party, mga kababayan, Lakas CMD, mga dilawan. At ang may isa sa may pinakang malawak na influence diyan si Little Girl, si GMA. Na si GMA, that is almost impossible siguro na magusto ng tandem na BBM Sara. Bakit po? Anti-Marcos yan. Si GMA. Full-blooded dilawan po yan. LT yan, yung magulang niya. At yung nakatalo sa tatay niya nang tumakbo for re-election yata yun. Yung tatay ni BBM, si Apo Lakay. Kaya malalim yung sugat. Mali ba po? Mga kababayan. Anyway, napag-uusapan lang po natin kasi siyempre ito yung napakainit na issue. Ngayon po, actually yung mga tao halos nakatutok lahat sa political drama nagawa nila. In just minutes, mga kababayan, may mga shocking developments na ngayon lang po nangyari. So, abangan na lang po natin sa Monday. O kayong mga BBM, bantay tayo mga kababayan sa mga kaganapan po. What we hear right now, especially with the dominant voices right now who are in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man. He was the president, but he was
sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumang Pangulong Ferdinand Marcos.